Praise God, magandang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. Narito na naman po tayo para mag-aral ng kanyang salita. Tuloy na hingin po natin ang pagsama at patnubay ng Diyos. Bago po tayo sa panalangin, umawit po ulit tayo. Awitin po natin yung Diyos ang pag-asa. Dahil tunay na ang Diyos lang ang ating pag-asa. Wala na pong iba. Yung Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, di nagkukulang, di bumibiko, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Mula po sa pasimulaan, nadakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibiko, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Jesus, 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 He is the Son of God. Jesus, Jesus, the precious Son of God. Sweet as rose of Sharon, came to set us free. Jesus, Jesus, He's everything to me. Yes, He's all the world to me. Jesus, Jesus, He is the Son of God. Jesus, Jesus, the precious Son of God. Sweet as rose of Sharon, came to set us free. Jesus, Jesus, He's everything to me. Yes, He's all the world to me. Salamat sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Napakabuti nyo, O Lord God, napakabuti nyo. Tunay nga, Panginoon, wala kayong katulad at wala kayong kaparis. Salamat sa mga pagkakataon na ibinibigay nyo po sa amin para makapag-aral ng inyong salita. Pagkakataon para makalapit po sa inyo. At ang patuloy na panalangin po namin, samahan nyo nga po kami sa oras na ito. At kung meron po kayong nasusumpungang karumihan, O Lord God, sa bawat isa, pakalinisin nyo po kami, O Lord God. Kayong patuloy na maparangalan sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, apart from you, wala kaming magagawa. Kaya ang patuloy na panalangin namin at hiling, O Lord God, samahan niyo po kami, pangunahan niyo nga po kami, banal na Espiritu. Salamat po sa inyo, lukuban niyo kami ng inyong banal na dugo, ang inyong mga anak, mga nakikinig, O Lord God.
Kayong patuloy na kumilos, O Diyos. Kung sino man yung may pangangailangan, may problema, mga pinagdadaanan, kayo talaga ang kailangan namin. Kaya salamat po sa inyo, O Diyos. Maparangalan po kayo, maluwalhati po kayo habang nag-aaral po kami ng inyong salita. Salamat po sa inyo, Ama, sa inyong pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti. Magandang gabi po, Pastor Alex. Gandang gabi po sa mga taga Marinduque. Ang Diyos po ay mabuti. Ang Diyos ay patuloy na maparangalan po sa bawat isa sa atin. Basahin po natin ang kanyang salita dito sa John chapter 5. Mag-start po tayo sa verse 17. Ang sabi po, pero sinabihan sila ni Jesus, patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. 18. Dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling Ama ang Diyos, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti. Amen. Merong dalawang bagay po dito na tinutukoy na kung bakit lubos na nagalit at patuloy na nagsikap na ang mga pinunong pari ng Hudyo na patayin ang ating Panginoong Jesus. Ang isa ay yung paglabag niya sa araw ng pamamahinga. Binrake niya yung kaugalian, yung kautusan sa araw ng pamamahinga. Kasi po ang araw ng pamamahinga ay banal at sa lumang tipan, ulit ko po, gaya nung pinag-aralan natin at nabanggit natin ng mga nakaraan, sa lumang tipan, nagbigay ang Diyos ng batas sa araw ng pamamahinga. Ano ang dahilan? Kasi ang gusto ng Diyos, ang araw ng pamamahinga ay gawing banal, sagrado. At kagaya po ng sinasabi sa lumang tipan sa Exodus chapter 31, kailangan daw ang araw ng pamamahinga o ang araw ng Sabat ay igagalang ng bawat isa. Binigay po ito kay Moses at binanggit din po sa kanyang bayan, sa bayan ng Diyos. Kailangan gawing banal ang araw na ito, ang araw ng Sabat. Bawal gumawa, bawal magtrabaho, ano pa mang gagawin, maliban sa paglapit at pagsamba sa Diyos, yun lang. Kaya ang gusto ng Panginoon, yung 6 na araw na ibinigay niya, doon gagawa, doon magtatrabaho. At pagdating ng ika-7 araw, araw ng Sabat na kanilang tinatawag, ito ay araw para katagpuin ang ating Diyos, para sa Panginoon lang. A Sabbath shall be assigned sa Panginoon at sa tao, sa bawat isa sa atin magpakailanman. Kaya kailangan bawat isa alalahanin ang araw ng Sabat, igagalang, inuulit ko po, bawal magtrabaho, bawal magluto, sa bahay lang, kakatagpuin ang Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga para katagpuin ang ating Panginoong Diyos. Iyon po ang araw ng Sabat. At gaya po nung pinag-aralan natin, di po ba, ng mga nakaraan, maraming tagpo sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. At ito ay hindi nagustuhan ng mga pinunong pari. Bakit? Para sa kanila, kagaya ng kautusan sa lumang tipan, ang araw ng pamamahinga o Sabbath day ay banal. Kailangan banal. Nulit ko, kagaya nung binasa ko, sinabi ko kanina, bawal magtrabaho, kahit magluto ng araw. Bawal pumunta sa bukid. Kailangan ito ay day para sa ating Panginoong Diyos. Gawing banal. Walang gagawin kahit ano, kundi katagpuin ang Panginoong Diyos. Kaya may mga pagkakataon na nakakalungkot pag may mga pumupunta sa simbahan, nasa simbahan na, pero ang isipan ay wala pa sa simbahan. Kaya marahil ang mga tao, nakikita natin ang mga tao, nasa loob sila ng simbahan, pero nakikita ng Diyos ang kaisipan ng tao. Kaya kahit masabi mong nasa simbahan ka, pero kung ang puso mo at ang iyong kaisipan ay wala sa Diyos, parang nilalabag din natin yung batas ng pamamahinga. Kaya dito po sa tagpong ito, dun sa binasa natin sa verse 17, patuloy na gumagawa ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Anong sabi niya? Patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy siyang gumagawa. Sa panahon ng Sabat, nung pinagaling niya itong paralitikong ito, anong tanging nais ng ating Panginoong Jesus? Ang gawin ang kalooban ng kanyang Ama. At sa panahon ng Sabat, itong tagpong ito, nung nasa
Bethsaida siya, Bethesda, ang ating Panginoong Hesus, doon saan maraming tao na may sakit, may karamdaman na nakapaikot doon sa pool para pag kinalawkaw na ng anghel yung tubig, unahan silang tumalon at yung unang tatalon, makakalusong doon sa tubig ay gagaling. Pero itong paralitikong pinagaling ng ating Panginoong Hesus sa panahon ng Sabat, araw ng Sabat, ay hindi po tumalon doon sa tubig, kundi nasumpungan niya ang kagalingan sa ating Panginoong Hesus. Nahabag ang Diyos sa kanya sa loob ng 38 years na siya ay paralitiko at ito, pinagaling siya ng ating Panginoon. Anong sabi? Gumagawa ang kanyang ama. Dahil ang kalooban ng ating Panginoong Hesus, ang gawin ng kalooban ng ama. Ang kanyang pagkain ay gawin ng kalooban ng ama. Nagkataon araw ng Sabat, ang Diyos ay gustong gumawa ng mabuti. Sino po ba ang Panginoon ng Sabat? Ang ating Panginoong Hesus. Kaya meron siyang i-overrule yung kautosang ito at isang mabuting bagay na gumawa ng mabuti sa panahon ng pamamahinga, sa panahon na kinakatagpo ang Diyos. At hindi po ito nagustuhan ng mga pinunong pari. Kaya binrake niya yung rule. Binrake ng ating Panginoong Hesus ang rule sa panahon ng Sabat. Kasi para sa kanila, ang gumaling sa panahon ng Sabat ay hindi tama. Kaya ang tanong ko po sa inyo nung nakaraan, kung kayo yung may sakit at pagagalingin kayo sa panahon ng Sabat, ano po kaya ang sasabihin nyo sa ating Panginoong Hesus? Lord, wag mo na po ngayon, Sabat ngayon, maraming magagalit pag pinagaling nyo ako. O igagrab nyo na yung opportunity, igagrab na natin yung opportunity para gumaling tayo. Kaya salamat sa Panginoon, gumagawa, ang sabi, patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako na gumagawa kasi ang nais ng ating Panginoong Hesus, ang kalooban ng kanyang puso ay sundin ang ipinagagawa ng Ama. Kaya ang Ama ay gumagawa, kaya hindi siya pwedeng magpahinga. Gagawin niya kung ano yung nais ng Ama. At sa oras ng pamamahinga, nais ng Diyos Ama na magpagaling, kaya ang gagawin niya at ginawa nga niya ay nagpagaling siya. Lalahanin po natin, di po ba, ang Book of John, Gospel of John. Ito ay sinulat ni Juan the Beloved at ang isa sa layunin niya ay himukin ng mga tao na maniwala sa ating Panginoong Hesus. Na ano yung papaniwalaan nila tungkol sa ating Panginoong Hesus? Siya ay Diyos, siya ay anak ng Diyos. At iyan ang isa pang dahilan bakit nagagalit yung mga pinunong pari sa kanya. Yung kine-claim niya at dinideclare niya. Ang sabi rito, basahin po natin, dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat hindi lang niya nilalabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Yun po yung una, kaya nagagalit sa kanya ang mga Hudyo, mga pinunong pari ng mga Hudyo ng mga pagkakataong yun. Dahil nilabag niya yung tuntunin sa araw ng pamamahinga, bawal magpagaling, nagpagaling siya. Kaya nagalit sa kanya, sabi ng mga pinuno, marami namang araw, bakit hindi doon ka magpagaling? Bakit itinaon mo pa sa araw ng pamamahinga? Kaya nagalit ang mga Hudyo, nagsikap sila na patayin siya. At pangalawa, kaya lalo silang nagsikap na ipapatay ang ating Panginoong Hesus. Sabi, sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling Ama ang Diyos. Sa gayoy, pinapantay niya ang sarili niya sa Diyos. Ano ang sabi ni Juan the Beloved, yung sumulat ng ang may akda ng aklat ng Juan? Gusto niyang ipaalam sa mga tao at himukin ng mga tao na si Jesus, na maniwala kay Jesus, na siya ay Diyos. Kaya dun sa verse 1 pa lang, chapter 1 ng John, ng kanyang aklat, sinabi niya na kagad, nang pasimula ay ang berbo. In the beginning, God. Yan. Si Jesus ay Diyos. Pinapatukoy niya na kagad yon na yung salita, yung word na tinutukoy doon ay ang ating Panginoong Jesus. At yung salitang iyon ay Diyos. Kaya, yun ang nais ni Juan. Ang sabi po doon sa huling bahagi ng John chapter 20, basahin po natin. Ni-stress niya talaga at gusto niyang ipahiwatig sa mga tao na si Jesus, layunin ng kanyang aklat. Ang sabi, John chapter 20 verse 30, marami pang himalang ginawa si Jesus na saksihan ng mga tagasunod niya ang hindi na isulat. Hindi lahat po ng ginawa ng ating Panginoong Jesus na himala, pagpapagaling, ano pa mang mabuting bagay, hindi po lahat yun na isulat. Dahil kukulangin ng aklat. Ang sabi pa, hindi lahat na isulat sa aklat na ito.
Pero ang nasa ng aklat na ito, ang nasa ng aklat, ang nasa ni Juan the Beloved, nung nagsulat ng John, Gospel of John, ang nasa ng kanyang puso, ang sabi, ang aklat na ito'y isulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos, at kung sumasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang nais ng may akda, ang tanging layunin ng may akda si Juan the Beloved, na maniwala ang tao, sumampalataya ang tao na si Jesus ay anak ng Diyos. At ano pa ang sabi? At ang sino mang sa Kanya ay sasampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya doon lang sa masasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos, yun lang ang may buhay na walang hanggan. Paano po ito? Ang sabi, sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sa sarili niyang Ama ang Diyos, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Maliwanag po ang sabi ng may akda. Nung sumulat ng may akda, si Jesus ay anak ng Diyos at hinihimok niya ang mga tao na maniwala na si Jesus ay Diyos. Bakit? Bakit niya hinihimok? Kasi pag naniwala ka at patuloy kang sumampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos, ano ang benefits? Meron kang buhay na walang hanggan. Kaya kung sino man ang hindi maniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, ibig sabihin, wala siyang buhay na walang hanggan. Ang langit ay hindi para sa mga tao na hindi naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, kailangan paniwalaan, sampalatayanan at patuloy na sumampalataya sa ating Panginoong Jesus na siya ay anak ng Diyos. Amen. Kaya salamat sa Panginoon kay Juan Bautista. Hindi po kay John the Beloved. Si Juan Bautista na nagbabautismo sa tubig. Sa kanya pa lang, ano ang sabi? Ang mission niya ay ipakilala ang ating Panginoong Jesus. Kilala si Juan Bautista, dakilang propeta ito. Pero ano ang sabi niya? Mas higit na dakila yung susunod o yung darating na sa akin. Ang sabi doon? Basahin po natin uli. Napag-aralan na po natin to, pero basahin po natin. John chapter 3, verse 27. Mag-start po sa 27 hanggang sa sumusunod. Sabi po rito, 27, basahin po natin yung 27. At sumagot si Juan, walang magagawa ang tao kung hindi ipahintulot ng Diyos. 28, kayo rin ang makapagpapatunay sa sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lang akong sugo na nauna sa Kanya upang ipahayag ang pagdating niya. Sino ang tinutukoy ni Juan? Ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Pumunta na po tayo dun sa ibang bahagi. Ang sabi doon sa 34, sapagkat si Kristo ang sinugo ng Diyos, ang nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos, dahil lubos na ipinagkaloob sa Kanya ang banal na Espiritu, mahal ng Ama ang Kanyang anak, at ipinailalim sa kapangyarihan niya ang lahat. Pinailalim po sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus ang lahat. Ang sabi, 36, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Kaya sa sino man na hindi maniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, ano ang mapapasa Kanya? Kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Wala na siyang buhay na walang hanggan, pero ang galit ng Diyos ang mananatili sa Kanya. Kaya nakakalungkot dito sa mga kumakalaban sa Kanya, na nung binanggit, hindi niya lang basta kinling, dinideclare niya na siya ay anak ng Diyos. Kasi ito ang gustong i-emphasize at gustong sabihin ng aklat na ito, na si Jesus ay anak ng Diyos, at gustong himukin ni Juan na ang lahat ng tao maniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Bakit? May isang mabuting bagay na makukuha tayo pag tayo'y naniwala at patuloy na sumampalataya na siya ay anak ng Diyos. Ano? Buhay na walang hanggan. At para dun sa hindi maniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, nakakalungkot ang sasapitin. Wala kang buhay na walang hanggan. Walang buhay na walang hanggan ang sino mang hindi maniniwala sa Kanya at sino mang hindi sasampalataya. At ano pa ang sabi? Galit
mananatili ang galit ng Diyos sa taong hindi maniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya nakakalungkot. Di po ba? Nakakalungkot. Bakit? Si Jesus ay anak ng Diyos at pinapatunayan ni Juan Bautista na dakila siya. Oo, pero mas may dakila sa akin. Anong sabi niya? Kahit nga yung sintas ng kanyang sandalyas, wala siyang hindi siya worthy para tanggalin ito. Kasi napakadakila nung darating sa kanya. At ito yung tagapagligtas. Ito yung ating Panginoong Jesus. At sino mang sasampalataya sa kanya, may buhay na walang hanggan. Kaya nga anong sabi dun sa inawit natin kanina, Jesus, He is the Son of God. Sinabi ni Juan Bautista, pinatunayan niya at pinatutotoon niya sa lahat na dakila yung darating sa kanya. Siya yung magliligtas, siya yung Lamb of God, siya yung kordero ng Diyos, siya yung magbibigay ng yung kanyang buhay, iaalay niya bilang pangtubo sa bawat kasalanan ng isa sa atin na sino mang sa kanya ay sasampalataya. Sinabi ni Juan Bautista, magkakaroon ng buhay na walang hanggan yung sa kanya ay sasampalataya. Ano ang sabi dun sa John 3:16? John 3:16, alam po natin yan, di po ba? Basahin po uli natin sa banal na kasulatan, kahit memorize na natin. Ang sabi, John 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino po ang nagbigay? Ang Diyos Ama. Ibinigay niya yung kaisa-isang anak. Sino yung kaisa-isang anak? Ang ating Panginoong Jesus. Pinadala niya rito, nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus. Anong sabi? Upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay ng Ama yung kaisa-isa niyang anak. Hinayaan niyang magkatawang tao yung kaisa-isa niyang anak. Sino? Ang ating Panginoong Jesus. Alam ng Ama ang mangyayari. Alam ng Ama kung ano yung mission ng ating Panginoong Jesus nung siya ay nagkatawang tao. Alam din ng ating Panginoong Jesus kung ano yung mission niya nung siya ay nagkatawang tao. Siya yung kordero, siya yung perfect sacrifice para sa bawat isa sa atin. Kaya sino man ang sasampalataya sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino man yung sasampalataya at patuloy na mananampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi dun sa 3:34 ng John, sa John pa rin po tayo. Ang sabi, sapagkat si Kristo ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos dahil lubos na ipinagkaloob sa Kanya ang banal na Espiritu. Mahal ng Diyos ang Kanyang anak at ipinailalim sa kapangyarihan niya ang lahat. Amen. Siya yung isinugo. Sino po yung sinugo ng Ama? Yung anak. Sino yung anak? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya ano ang sabi? Sumampalataya sa Kanya. Sa Kanya itinutuon. Sa Kanya kayo lumapit. Sa Kanya kayo manampalataya. Tanggapin niyo siya bilang Panginoon at sarili niyong tagapagligtas. Maging Panginoon ang sarili niyong buhay. Kanino tayo hihingi ng tawad? Sino magbibigay ng kapatawaran? Ang ating Panginoong Jesus. Bakit siya? Kasi siya yung nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Yung buhay niya ay inalay niya. Kaya nga naman, pagkatapos na siya ay mamatay at nabuhay, sino mang sa Kanya ay sasampalataya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang testimonya ni Apostol Pedro sa ating Panginoong Jesus nung tinanong siya, kayo, sa tingin nyo, sino ba ako? At nagsalita si Pedro, sabi dun sa Mateo 16. Ang sabi, 15, tinanong sila ni Jesus, pero sa inyo, sino ako? Tinanong ni Jesus yung mga alagad. Kasi ang mga tao, maraming sinasabi tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya dun sa kanyang mga tagasunod, kayo, ano naman ang masasabi niyo? Sino ako? 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. You are the Christ, the Son of the living God. Ano ang sabi? Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking Ama na nasa langit. Kaya yung pinahayag ni Pedrong ito, nagmula rin ito sa kanyang Ama. Sino yung Ama? Ang ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya nun sabi, ano yung confession ni Pedro? Matthew 16:16. Sumagot si Simon Pedro,
Kayo po ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Kaya sa banal na kasulatan, maraming magpapatunay na si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya nung sinabi ni Jesus dito sa Juan na gumagawa ang Ama, patuloy na gumagawa ang Ama, kaya siya rin naman, kaya patuloy din ako na gumagawa. Kaya nung marinig ito ng mga pinunong pari, dapat hindi sila magagalit. Di po ba? Kasi ito yung hinihintay nilang tagapagligtas. Ito yung hinihintay ng sanlibutan na magliligtas sa kanyang bayan. At binabantayan ito ng mga pinunong pari. Binabantayan ito. Kaya lang nakakalungkot. Ito, dinideclare na ng ating Panginoong Jesus. Gumagawa ang Ama, kaya patuloy rin akong gagawa. Nagalit sila sa ating Panginoong Jesus nung binrake niya yung batas ng Sabat na nagpagaling siya sa panahon ng araw ng Sabat. Sa araw ng Sabat. At ito, hindi lang siya nagpagaling, hindi niya lang binrake yung kautusan o yung tuntunin sa panahon ng pamamahinga. Ano pa ang ginawa niya? Sinabi niya, habang gumagawa at patuloy na gumagawa ang aking Ama, kinlaim niya na yung Diyos Ama ay kanyang Ama. Ibig sabihin, sinasabi niya, siya'y anak ng Diyos. Totoo po. Kaya ano sabi? Kaya tuloy din ako sa paggawa kasi gumagawa yung kanyang Ama. Kaya nagalit ang mga pinunong pari dun sa kundi tinawag pa niyang sariling Ama ang Diyos. Totoo naman po eh. At yung mga binasa nating mga talata, nagpapatunay, yung confession ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Para sa inyo po, sino si Jesus? Masasabi niyo rin po ba siya ang Panginoon, ang Diyos ng aking buhay? Nung tinungin niya yung kanyang mga alagad, nagsalita si Pedro, pero ang sabi ng ating Panginoong Jesus, inudyokan ka, pinahayag sa iyo ng aking Ama ang iyong sinabi na ako ang anak ng buhay na Diyos. Ako ay Kristo, siya si Kristo, siya ang Kristo, Son of the living God. Kaya salamat sa Panginoon, marami pang bersikulo sa banal na kasulatan na magpapatunay. Buksan po natin dun sa Lucas 8:27-28. Sinabi ng alagad, siya ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Ano naman po dito makikita natin sa Luke 8:27-28. Ano ang masasabi rito? Sabi po rito, basahin ko po, Luke 8:27-28, ang sabi, pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga-roon na sinasaniba ng masamang espiritu. Matagal na itong suot na damit at ayaw tumira sa bahay, kundi sa mga kuwebang libingan. Nang makita niya si Jesus, sumigaw siya at lumuhod kay Jesus. Sinabi niya ng malakas, ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, na anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Sino po ang sumisigaw dito? Sino yung nagdideklara na si Jesus ay anak ng kataas-taasang Diyos? Yung masasamang espiritu na nandun sa tao. Yung tao na sinasaniba ng masamang espiritu, nung makita ng masamang espiritu na nasa tao, na si Jesus ay bumaba mula sa bangka, ano ang unang ginawa niya? Nagbigay galang siya sa ating Panginoong Jesus. Ano ang ginawa ng masamang espiritu? Nagpakababa siya. Nagbigay galang siya sa ating Panginoong Jesus. Lumuhod siya, ang sabi dun sa 28, sumigaw siya at lumuhod sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Yung masamang espiritu, kilala niya ang ating Panginoong Jesus. Kilala nila ang ating Panginoong Jesus. Ano ang sabi? Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, na anak ng kataas-taasang Diyos? Yung mga masamang espiritu nagdideklara na ito si Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Nakakalungkot ano po? Nung gumawa ng himala ang ating Panginoong Jesus sa araw ng Sabat, nagplano na yung mga pinunong pari, mga pari ng simbahan, pinunong pari ng panahong iyon, na ipapatay ang ating Panginoong Jesus. At nung marinig nila na gumagawa ang kanyang Ama, patuloy na gumagawa ang Ama, kaya patuloy siyang gumagawa, lalo silang nagalit at nagsikap na gumawa ng paraan para ipapatay ang ating Panginoong Jesus. Anong dahilan? Bakit sila nagsikap ipapatay ang Panginoong Jesus? Kasi kiniklaim niya
na siya'y anak ng Diyos. Nakakalungkot, yung masasamang espiritu kilala si Jesus na anak ng kataas-taasang Diyos. At yung mga alagad, diniklara na sa kanilang bibig, "You are the Christ, the Son of the living God." Siya ang Kristo, ang ating tagapagligtas, ang buhay na Diyos, kataas-taasang Diyos, anak ng kataas-taasang Diyos. Ang sabi ng masasamang espiritu, Mark 3, 11-12. Magbasa pa po tayo bago tayo manalangin. Sa Mark chapter 3, ito rin po yung tagpo na yung masasamang espiritu na diniklara na si Jesus. Chapter 3, verse 11, ang sabi, 10:11, kapag nakikita siya ng mga taong sinasaniban ng masasamang espiritu, lumuluhod sila sa harap niya at sumisigaw. Tignan nyo, pag nakikita sila ng mga taong sinasaniban ng masasamang espiritu, yung mga taong may masasamang espiritu sa kalooban nila, ano ang ginagawa? Lumuluhod sila sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Hindi kayang tagalan ng masasamang espiritu at lumuluhod sila sa pagsamba. Nagbibigay galang sila pag nakikita nila ang ating Panginoong Hesus at isinisigaw nila, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ano ang sabi dun sa Lucas? Ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos. Pero yung mga pari sa simbahan, ang plano nila, ipapatay ang Diyos, ipapatay ang ating Panginoong Hesus kasi sinasabi niya at itinuturing niya ang kanyang sarili na kapantay ng Diyos. Pero yung masasamang espiritu, makita pa lang siya, nagpapatira pa, nagbibigay galang sa kanila, nare-recognize nila, ito yung anak ng kataas-taasang Diyos, ito yung sugo ng Diyos, ito yung the Lamb of God. Tatanggal, mag-aalis ng kasalanan ng mga taong lalapit sa Kanya, sasampalataya. Dinideklara ng masasamang espiritu, ito yung anak ng Diyos. Kapatid, ano ang declaration mo kay Jesus? Ano ang masasabi mo sa anak ng Diyos? Yung masamang espiritu, alam nila, ito yung kataas-taasang Diyos. Hindi lang sila sumisigaw na ito yung anak ng Diyos. Hindi lang ito yung anak ng kataas-taasang Diyos. Bago nila gawin yon, nagpapatira pa sila, nagbibigay galang sila. Yung masasamang espiritu sa harapan ng ating Panginoon. Ito yung anak ng kataas-taasang Diyos. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Ano ang sino mang sa Kanya'y sasampalataya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi doon sa Colossus chapter 1 verse 15. Basahin po natin Colossians chapter 1 verse 15. Ano ang sinasabi? Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos, siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Siya yung larawan ng invisible God. Siya yung image ng invisible God. Siya yung larawan ng hindi nakikitang Diyos. Kaya nga naman, pag nakikita ng masasamang espiritu si Jesus, nagpapatira pa kagad sila. Bakit alam nila? Diyos ito, Diyos ito. Nagkatawang tao lamang para sa bawat isa sa atin. Siya yung larawan ng hindi nakikitang Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Pilipos 2:6. Magbasa pa po tayo. Philippians 2:6. Ano ang sabi? Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. Ganon kadakila yung Diyos. Bakit ginawa niya yan? Bakit nagkatawang tao siya at isinilang siya sa napakababang uri ng kapanganakan? Inilagay siya dun sa pasabsaban para po yan, para sa bawat isa sa atin. Sino mang sa Kanya'y sasampalataya para patunayan na kahit na mababang uri ng tao ka, kung sasampalataya ka sa Kanya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang magkakaroon lamang ng buhay na walang hanggan ay yung sasampalataya sa Kanya. Dinideclare na ng masamang espiritu, si Jesus ay anak ng Diyos. Dinideclare ng masamang espiritu, ikaw ay anak ng kataas-taasang Diyos. At sino mang sasampalataya sa anak ng kataas-taasang Diyos, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero dun sa mga hindi sasampalataya, ang galit ng Diyos ay mananatili sa Kanya. May karapatan siyang i-claim, may karapatan siyang ipantay niya ang kanyang sarili.
Bakit? Siya at ang Ama ay iisa. Kaya salamat sa Panginoon, napakabuti po ng Diyos. Wala po siyang katulad, wala siyang kaparis. Diniklara ni Juan Bautista na yung darating sa kanya, kung siya ay dakila, masigit na dakila, wala siyang unworthy siya. Kahit sandals ng kanyang, sintas ng kanyang sandals, hindi siya karapat-dapat. Ano ang sabi ng Matthew 3:17? Tingnan po natin yung Matthew 3:17. Basa po tayo ng maraming salita ng Diyos. 3:17. Start po tayo sa 3:16. Nang mabautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanya tulad ng isang kalapati. 17. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Declaration, ito ay anak ng Diyos at lubos niyang kinalulugdan. Amen. Matthew 17:5. Ito po yung boses, ang sinabi ng boses, ito yung kanyang anak at lubos niyang kinalulugdan. Nangyari po ito after ng bautismo ng ating Panginoong Jesus pagkaahon niya sa tubig. Matthew 17:5. Basahin po natin yung Mateo 17:5. Habang nagsasalita sina Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap at may tinig isang narinig mula sa ulap na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Sino ang nagsasalita? Ang Diyos Ama. Pakinggan daw po natin ang kanyang anak. Sino yung anak na tinutukoy dito? Sino yung binabanggit na anak dito? Ito ang ating Panginoong Jesus. Ito po yung nagbagong anyo ang ating Panginoong Jesus doon sa bundok na may kasama siyang mga ilang alagad. At nakita nila, kaya nagkaroon sila ng suggestion, dito na lamang po tayo, magtatayo tayo ng kubol para isa kay Elijah, para kay Moses yung isa, para sa ating Panginoon. At ang sabi, biglang nagkaroon ng tinig na nagsalita. Ito yung anak kong sinisinta at sa kanya kayo makinig, pakinggan nyo siya. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan nyo siya. Ang ating Panginoong Jesus po ang tinutukoy dyan. Kaya tama ang Panginoong Jesus nung sabihin niya sa mga pinunong pari, patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy akong gumagawa. Pero imbis na matuwa sila, naggumawa sila ng paraan, nagsikap sila, at nagkakala pa sila mga ebidensya para ipapatay ang ating Panginoong Jesus. Salamat sa Panginoon. Ngayong gabi, lalapit tayo dito sa ating Panginoong Jesus. Sinabi ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Dinideklara ng masasamang espiritu, ikaw ay anak ng Diyos, kataas-taasang Diyos, anak ka ng kataas-taasang Diyos. At bago nila sabihin niya, nagpapatira pa sila sa harapan ng ating Panginoon at sinasabi, ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos. Kapatid, siya ang Kristo, ang anak ng kataas-taasang Diyos. Para sa iyo, sino si Jesus? Ano ang declaration mo para kay Jesus? Ano ang masasabi mo para kay Jesus? Siya ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. At sino mang sa Kanya ay sasampalataya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino yon? Yung maniniwala, yung tatanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang puso. Kaya kung sa ngayon, kung ikaw na nakikinig at nakakarinig ng mensaheng ito na hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas, tanggapin mo siya sa iyong puso. Declare mo siya. Sabihin mo, Panginoon, tinatanggap po kita sa aking puso bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking makasalanan. Maghari po kayo sa aking buhay at magmula ngayon, maging Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran, salamat sa kaligtasan. Salamat sa Panginoon kung ginawa mo yan. Lumakad ka magmula ngayon na may kabanalan sa kanyang harapan. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Anumang bagay na hinihingi mo na ng tawad, talikuran na yan at mamuhay ka ngayon panibagong nilalang.
na ang Panginoon ang napapaluguran at napaparangalan sa iyong buhay. Anong sabi ni Pedro? Ikaw ay Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. At hayaan nating patuloy na maghari siya sa ating buhay. Magpatira pa tayo, magbigay galang tayo sa Kanya. Ang mga samang espiritu ay nagbibigay galang sa Kanya. At sinisigaw, ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos. Ganon din para sa bawat isa sa atin. Ano ang sabi? Siya ay kinalulugdan. Siya yung minamahal ng Ama, kinalulugdan. At ano ang sabi? Pakinggan natin siya. Kaya salamat sa Panginoon. Siya yung Kristo at maraming bagay tayong masusumpungan sa Kanya. He is the Son of God. Siya yung anak ng buhay na Diyos. The precious Son of God. Ano ang dahilan? Bakit nagkatawang tao siya? Para ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino mang sa Kanya'y sasampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At habang nandito pa tayo sa mundong ito, hindi ka lang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y mananalangin at patuloy tayong maniwala doon sa Diyos na makapangyarihan, na walang imposible, na sino mang sa Kanya'y sasampalataya, hindi lang buhay na walang hanggan, dito pa man, makakasumpong ka ng mabubuting bagay. Kung ikaw ay may karamdaman, ang kagalingan, kung ikaw ay nanghihina, palalakasin ka. Salamat sa Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat po sa inyo sa oras na ito, O Diyos, sa katapatan, sa kabutihan niyo. Lord, kayo ang Diyos, kayo ang Kristo ng aming buhay, kayo ang Diyos, ang anak ng kataas-taasang Diyos. Patuloy naming i-declare yan, kayo ang Diyos, kayo ay Kristo, you are the Son of the living God. At isang mabuting bagay na patuloy na lumapit sa inyo. Salamat po sa inyo. Patuloy po kayong maghari sa aming buhay. Patuloy na maparangalan po kayo, Panginoon. Taas po namin, O Diyos, yung mga kapatid na nanghihina spiritually. Patuloy na magpakalakas ka sa Panginoon. Lumapit ka at humingi ka ng kalakasan sa Diyos. Dahil ang kalakasang spiritual ay matatagpuan lamang sa Panginoon. Kaya lumapit ka sa Kanya. Ganon din, O Diyos, sino mang may karamdaman sa oras na ito. Taas po namin sa inyo si Apple Jean Bakay, O Lord God, full recovery from thyroid gland operation, Panginoon. Patuloy na ang kagalingan ay kamtin mo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. We release healing, we release full recovery sa iyo. Si Jesus Kaslib, Lord, tinataas po namin bato sa abdo, namamaga ang prostrate, O Lord God. Salamat kayo, Diyos, na makapangyarihan at hindi pwedeng limitahan ang kanyang kayang gawin, Panginoon. Kayo, Diyos, na manggagamot, kaya tinataas po namin sa inyo si Jesus Kaslib, O Lord God. Ang patuloy na kagalingan, Panginoon, ay dumaloy sa Kanya. Tinutunaw namin ang bato sa abdo, O Lord God. At ano pa mang karamdamang nararamdaman niya ay sa pangalan ni Jesus sa oras na ito. Kay Diyos na manggagamot, we release healing in Jesus' name, kagaanan, kalakasang pisikal. Carmen Dugan, O Lord God, na paralyze siya. Lord, salamat sa inyo. Nagpagaling kayo ng paralitiko. Kaya nyo rin katagpuin ang anak na ito, Panginoon, saan man siya naroroon, O Lord God. Hipuin nyo siya ng inyong mapagpalang kamay. Ang kalakasan, ang kagalingan ay dumaloy sa kanya. Ang inyong presensya ay ma-experience niya. Sa pangalan ni Jesus, si Eileen Barba, O Lord God, may TB, Panginoon, may sintomas ng lupus. Sa pangalan ni Jesus, nire-rebuke namin ang mga espiritu ng karamdaman na ito sa Kanya. And we release healing, we declare healing in Jesus' name. Hallelujah. Hipuin niyo po siya ng inyong mapagpalang kamay. Sa pangalan ni Jesus, nilulukuban po namin siya ng inyong banal na dugo, O Lord God. Salamat sa inyo, Panginoon. Panalangin din po namin, O Lord God, si Pastora Che, Panginoon. Patuloy na recovery, O Lord God. Salamat sa inyo. Ang kagalingan ay patuloy na dumaloy sa Kanya. Sino pa mang may karamdaman, Panginoon, ang Pastor Cesar, O Lord God. Salamat sa inyo. Patuloy na kalakasang pisikal ang nangni, O Lord God. Patuloy na ang kalakasang pisikal, O Lord God. Gamitin niyo po, Panginoon, ang nangni, O Lord God, na every time nangangaral siya ng inyong salita sa kapwa dialysis patient, O Lord God. Ang inyong pagsama, O Lord God, ay dumaloy, O Lord. Lulukuban namin siya ng inyong banal na dugo. At sino pa mang kapatira na nangangailangan ng kagalingan, kapatid, maniwala ka. Jesus, He is the Christ, the Son of the living God. Merong mabuting bagay siyang magagawa sa iyo. Taas po namin ang Pastor Tagaro, Panginoon, ang patuloy na kaaliwan, Panginoon. Physical strength, O Lord God. Oh, hallelujah. Yakapin niyo po siya ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon.
ang patuloy na kaaliwan, Panginoon, sa inyong anak na ito, O Lord God, at kayo ang patuloy na kumilos. Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyo, Ate Perla, O Lord God. Patuloy na kalakas ang physical, kagalingan, O Lord God. Salamat sa katapatan nyo. Salamat sa kabutihan nyo, O Lord God. Kayo Diyos na mabuti at patuloy naming i-declare, you are the Christ, the Son of the living God. At kayo Diyos na mabuti, dakila at tapat. Kayo ang Panginoon ng aming buhay. Salamat po sa inyo, O Diyos, sa oras na ito. Hindi kami magsasawang sabihin, kayo ang Kristo ng aming mga buhay. Kayo ang Panginoon ng aming buhay. Salamat po sa inyo, ang pagpapala, ang katapatan, ang pag-ibig at ang pagkikipulisa ng banal na Espiritu ay managana sa bawat isa. Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyo. Sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Huwag po tayong manghinawang sabihin, si Jesus ay anak ng buhay na Diyos. Salamat sa Panginoon. Siya ay mabuti, makapangyarihan, at wala siyang katulad. He is the Christ, the Son of the living God. At may mabubuting bagay tayong matatagpuan sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi po, Pastor Tagaro. God bless you po. God bless you, Pastor. Patuloy na pagpalain kayo ng Panginoon. Ingatan po kayo ng Diyos. Patuloy pong ina-announce. Meron po tayong gawain sa Paris, France na pangunguna po ng Pastora Jonah. Tama ba? At nasa comment po ang kanyang address. Ganon din po sa gawain po natin sa Ansan, sa Korea. Nandyan po sa comment yung address. Kung meron kayong mga mahal sa buhay, kapatiran na nais yung dalawin, ebanghelyon, ipapalo up, ay mag-send lang po kayo. Kontakin nyo lamang po yung mga kapatid natin, yung sa Macau na nagtatanong ng address sa Macau, nandyan na po sa comment. Bigay nyo rin po yung address ng inyong mga mahal sa buhay na gusto nyo ipadalaw. Sa Egypt po, Pastora Maricel, God bless you. Patuloy kang samahan ng Panginoon dyan. Patuloy na pagpalain ng Panginoon yung mga kapatid natin sa ibang bansa. Pastora Feli sa Qatar, God bless you. Patuloy kayong samahan ng Panginoon. Sila Pastora Never, mga kapatid sa Taiwan, ng Pastor Jordan, mga kapatid natin, sila Pastor Michael Daiwe sa Canada. Patuloy na gamitin kayo ng Panginoon. Mga gawain po sa UAE. Kung kayo may mga kapatiran dyan at gusto nyo makontak, i-follow up, ebanghelyuhan, mag-send lang po kayo ng mga address. At sa Singapore po, meron din po tayo sa Kuwait. Sa pangunguna po yan ng District 9, nila Pastor Luis Bailon. At sa Hong Kong, meron din po tayo sa Hong Kong, sila Pastora Risa, Pastora Ani, Pastora Maribel. At marami pa pong manggagawa dyan. At salamat sa Panginoon sa Malaysia po, kapatid po ni Brother Jojo. Meron po gawain dyan. At magsama-sama po tayong magdalanginan sa tulong at biyaya ng Diyos. At sa iba pang bansa na hindi ko po nabanggit, sa mga susunod po ay babanggitin ko para kung sa ganon, meron kayong mga mahal sa buhay na nais nyong ipapalo up, hayuan, ay bibigay lang po natin doon sa mga kapatiran po doon. Kaya salamat sa Panginoon. Malapit nang dumating ang Panginoon. Magkaisa po tayo. Yung Kristo na nagbigay ng buhay, malapit nang dumating. Kaya salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sister Ining Ruiz, Pastor Romerilles, Famous, magandang gabi. Sa mga taga Marinduque po, at sa mga gawain po natin, local, international. Salamat sa Panginoon. Gandang gabi rin po sa mga taga Baliwag. Abigail Pabella, pinababati po kayo. Faith Claudio, Pastora Ina. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi po para sa bawat isa. Hindi ko pa po mabanggit. Happy birthday kay Rio. Salamat sa Panginoon. Happy wedding anniversary sa mga nag-anniversary. God bless you all.